Sino pa naman? Pangalan mo sino? Yung talaga ba ako yung pangalan na ako yung anong pangalan mo? Ngayon sa ilong naman. Sino pangalan mo? Ganun yun. So, mas maganda kasi ito sense of belonging. Mag-shortcut tayo. Mag-segue. Alam mo, election sa kami. Remember that nung lahat ng mga partido na pumunta kay Marcos, I'm not saying anything against it. It is good. It shows the markmanship target ng ubusin kayo. Pero ang nagpaiwan kasi, ang talaga nagpaiwan, whether most vocal or in some places, silent. Pero nandito pa rin sa list ang PDP. So, in democracy, whether you like it or not, there has to be some form of dissent. Alam mo sa democracy, you define democracy. Sabihin mo lang, it's a system of government without dissent. And that is not democracy at all. Ang essence ng democracy is kung may gusto mong sabihin karamihan, kisihogan ng 1,000 kayo, magsabi ito, at may isang tao na magsabi, hindi tama yan. That is democracy. Pag kung magsabi, hallelujah, that is dictatorship. Kaya kailangan tayo, nandito man tayo ngayon sa, hindi man tayo identify. Well, you had it already. I was the president a few years ago. And I hope na nakatulong ako sa inyo personally. But if not, then I hope that you recognize my effort really to just run government in the most regular way. Huwag na yung extraordinary. Regular na lang tayo. Kasi yun naman ang kaya na. So, nandito tayo ulit. Nandoon lahat. Nandoon lang ang partido. At alam ko matutunan yan. At the end of Marcos' term, magre-regroup pa yan. Mag-aaway pa yan. While ang PDP, established na tayo, wala na tayo. Yan ito. At wala tayo sumusunod. Bilit man tayo kay Marcos. No problem about it. Marcos is good. Give it to him. You don't know. Marcos is excellent. Walang problema. We will agree para wala na lang tulog. Pero, wala naman, hindi wala naman masabi. Otherwise, it will be first really to start. Yung wala namang abuso si Marcos na, for as long as he maintains his yung ganong ugali niya, okay. I think that I can live with him. I can bet with him. But huwag lang yung kagaya no, na may mga abuso, then there is favoritism. Sino lang ang papasok sa puso nila, military yun. Wala iba.
ayaw pakialaman ng mga gago. So, yun mo ganun. As long as government is run in a regular way, wala naman tayong problema. Ako, I don't think once Marcos, serious enough for me to speak out and say, Mr. President, we do not agree with you. Mr. President, you are wrong. And Mr. President, you stop it. Kasi hindi na maganda sa bayan. I have not reached that point. But kung meron akong hindi nagustuhan, out of respect, hindi naman, it does not really would go into the core of governance na walang hindi masyado abuso. Si Secretary, isabi na amo natin na alam mo, baka masobrahan. Ganun. Tutulong ako, pero in whispers, because hindi naman tayo sa oposisyon. But there has to be somebody on the opposite side. Ang tawag niya normally is opposition sa politika. Pero in a body politic, sa governance, in a democracy, kailangan talaga merong sa kabila. Because the checks and balance will come whether you like it or not. Because governance is not an easy thing. It's a gamot of so many things sa buhay ng Pilipino ng isang community country na maraming problema pasok-labas. And somebody has to attend to the problem, solve the problem. But then again, there has to be somebody that says that you are doing it right or you are doing it wrong. Because we have to protect the people of the Republic of the Philippines. Kung ano mo sabi, Mr. President, Mr. Marcos, I do not agree with you. You correct yourself in one month or the way. We go to the rebel side. Hindi ko din gano'n eh. Democracy is checks and balances. So you check and you balance everything. But it is that all, nandiyan na yung press. Yung press freedom. What will carry the voices of yung administration at yung opposition would be the freedom of the press as guaranteed. At importante talaga yung press. Whether sometimes they are biased or not, but you have to give them the highest of respect because they carry the voice of the people, whether it is in the minority or the popular side of things. That is how it works. Ngayon, having said that, maraming malapit naman election, PDP was always, ayaw ko kung bakit, pero maybe because hindi tayo nasanay sa pera. Ang PDP from the start, whether it was really intended or not intentional, ang PDP started talaga tandang poor boy. Wala masyadong pera, struggling, started from Cagayan. And may I just say in passing, bago we were having the convention, I think, in Cagayan. The birthplace of PDP. Alam mo kung sino lang pumunta doon na visible, recognized PDP leader? Ganun pala.
Ito na. Siya lang. Doon ginawa yung PDP. It was hammered. Lord, magtindig at titiligan yung kakao kung sino. Magtindig ko na ito na yan. Ito si Berne. Diyan nasira ang buhay ko. Nagbibiro na na. Nagkabagainan ko. Dito, announcer ito ng ABS-CBN. Siskor ko yan. Yung aking sisters. RPN yung aking hindi ABS-CBN. Ang uyap ko taga RPN. So yan, nandito na yung mag-i-eleksyon. Nandiyan na sa tanong. Ang PDP, walang pera. Nag-umpisa ang PDP, walang pera. Hanggang ngayon, wala ka ng bakit. Walang pera. Kaya, ewan ko kung magkauwi pa kayo, may pamasahe pa kayo. I do not even know if we can go home. Baka yung iba magkakad pa. And if you're planning to walk home, it is just a few kilometers. Sabihin, at we will provide the transportation. Kung kayo naman malayo at wala talagang pera, join the party of the President. Sino natin. Ganito ang sabihin, what really I'm trying to drive is ang PDP talaga was founded by men run only principle. Hanggang ngayon, wala akong nakitang tao politiko dito sa Pilipinas na nagsabi, Mayor, pwede ba akong mag-join ng PDP? Always mag-gravitate yan doon sa President. But after that, kagaya ko ng PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Hindi na ako masaya. Ganon talaga. Pero yung mga tao na PDP noon at napaiwan hanggang ngayon, putang na laki ng respeto ko sa at kung sakaling tatakbungan kayo at sabihin ninyo wala kay pera, we will raise the money. Kasi more or less, hindi tulong na under the table. Yung tulong na tayo ng mga itong malalaking multinationals. Pwede ba na ako mahingi sa rin? Okay. Sponsor lang ng isang merienda ng kandidato. Kung meron ang malaking budget yan, maski 50 million, okay na yan.
Nagbigay ng ticket. Amoy yung babae. Second floor siguro ito. Alam mo, 74 na ako. Kaya ang tanong ko, saan ako? Wala life. Pag 74 na ako, anong pinag-usapan natin yan? Ito si Aileen. Yung PDP talaga, nag-umpisa ko ng pera. Dilimsmin ko na lang. Ang namin mag-singko yun. Ang PDP nag-umpisa ko ng pera. Ang ngayon walang pera. Walang expectation. But really, nung presidente ako, karoon tayo ng konti. But those were really money na talagang giveable. Hindi sabihin mo na gastos tayo ng pera ng gobyerno para pamilya. But anyway, parapit na elections. We will field candidates and we will support. Ako, partly, maasahan ninyo, mag-raise ako ng konting pera. Kung sino yung mayaman din sa inyo, ituro lang ninyo. Hindi ka sa yung mag-gusto na tuloy na niyo ito si it could be do not be offended kayo mga incheck kasi ang lolo ko Chinese. Kung ito in-check na ito, marami ituro ko lang. Ako nang bahala kasi yung lahat ng naging mo, lahat ng mga hulga-pers. Yung ito ang pinulong isang hulga. Ako nang bahala sa inyo. We will go on a shoestring budget. Hindi tayo hingi sa mga, I do not want to ask itong mga milyonaryo. With little influence that I was able to cultivate when I was president. Pwede tayo maka-raise, pasikunti lang. If kalaban mo raise about 20,000, we can have 2-3. Okay na yan. Basta sa malinis na paraan. Sa nawala tayong utang na yun. Kaya mo pag-wala tayong utang mo, kita mo ang naging presidente mo, kita mo kung magsalita, pastos ko. And then you give shit yan sa mga mayaman, mga elite. Kita mo yung bunganga, no? O, hindi mo pati mo na negosyante. Publicly na sabi ko yung mga ikaw, putang ina ka. Ang utang mo sa pan, 10 billion. Alam mo, I'll give you 3 days, exactly by 24 hours and 20. Bayaran mo yung putang inang utang mo na yan kung hindi ipapatay kita. Sinabi ko in public. Total mo, patayin mo ako ulit ko. Bayad lang. O, di may pera. Sunod-sunod yun. Kasi, huwag lang sana. No offense intended. Hindi sabi ko dulo ko Chinese. Lahat yung i-check na ayaw bumayad, ay putang ina. Bayad kayo. Huwag mo nang tablahin ang mga walang pakul-pakul dito. Baka sa ngayon na
nangyayari ito yung Chinese. Excuse me. Ang lolo ko Chinese. Ang problema lang, hindi naman tayo panahon ng mga mestizo. Pilipino tayo lahat. Yeah. So, yan ang gawin natin. Elections, the election is just around the corner. We will try to come up with another, maybe gathering, pero para hindi masyado magastos and to make it more comprehensible for everybody. May reach na lang tayo and we go down to the locals. In about 1 year, I will go out of my city, travel, para may gusto lang namin. Sumama ko si Ruben and maybe si Bato para may isang Tagalog. Kami na lang dito para sa mga Muslim ako na kasi magkakaintindihan ako. Nagkampanya kami para say, ngayon, kung bigay ng pera, pag bigay ako ng pera, ng tulong, hindi ako magiging ng pera yung bulsa, magiging ako ng tulong, sabihin ko lang, kung may tulong ka, ibigay mo sa kandidato namin sa yan. Ayaw ko tanggap ng pera, kasi alam mo, pagka gano'n, there's always a possibility na magdududa yung mga kandidato. Na tinanggap mo, pati hindi mo binigay. Kaya at this early, let me set the standard by saying that I will not accept contributions for and behalf of. Didiretso mo sa kandidato ko. Ito. Sabihin ko na lang sa minimum 20 million na okay na yan. Tama ko. Total. Sabi kaya na po lang. Bigyan ka ng 20 billion pang kampanya. Gastusin kaya 20 billion pang kampanya. Kung magsabi tayo oo, then this is a gathering of idiots. Bigay ng 20 million. At least 5 million. 5. Huh? In 15. Kami din. Total, baka may kung manalo ka na. Diba? Marami na rin kasi. Ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, hindi nyo na-incheck. Wala rin sila. Ang pinaka-successful negosyante sa Pilipinas, politiko. Pero, pabiro na lang yan. Depende na yan sa inyo. It's how you, if you want to stay longer in power, then you have to show that you are there to serve and empowered by the people to serve. It's not easy to do that. Ako, tapos naman ako, pwede na ako mag-ibang. Kaya hindi pa na natatapos. Totoo man o hindi, rindahan mo muna yung tumayo mo. Ako magsabi ako, maghanap kayo dito, maski saan sa Pilipinas. Never. Kung magbigay sila ng presidential candidate, tinatanggap ko kasi malaki ang gastos ko. Sino mo na rin ito?
magbigay ng ticket o... Amoy yung babae. Second floor siguro ito. Alam mo, 74 na ako. Kaya ang tanong ko, saan ako? Wala life. Pag 74 na ako, anong pinag-usapan natin yan? Ito si Aileen. Yung PDP talaga, nag-umpisa ko ng pera lang. Kaya ito doon, diretsuhin ko na lang. Nabi mag-simpo yun. Ang PDP nag-umpisa ko ng pera, hanggang ngayon walang pera. Walang expectation. Really, nung presidente ako, karoon tayo ng konti. But those were really money na talagang giveable. Hindi sabihin mo na gastos tayo ng pera ng gobyerno para pamilya. But anyway, malapit na elections. We will field candidates and we will support ako, partly, maasahan ninyo, mag-raise ako ng konting pera. Kung sino yung mayaman din sa inyo, ituro lang ninyo. Hindi ka sa yung mag-gusto na pwede na niyo ito si it could be do not be offended kayo mga incheck kasi ang lolo ko Chinese. Kung ito in-check na ito, marami turo ko lang ito. Ako nang bahala kasi yung lahat ng naging mo, lahat ng mga hold-upper. Yung isang mga. Ako nang bahala sa inyo. We will go on a shoestring budget. Hindi tayo hingi sa mga, I do not want to ask itong mga milyonaryo. We need an influence that I was able to cultivate when I was president. Pwede tayo mag-raise, pasikunti lang. If yung kalaban mo raise about 20,000, we can have 2-3. Okay na yan. Basta sa malinis na paraan. Sa wala tayong utang na yun. Kaya mo wala tayong utang na yun. Kita mo yung presidente mo. Kita mo kung magsalita. Pastos ko. And you can give shit yan sa mga mayaman. Elite. Kita mo yung bunganga, no? O, hindi ko pati yung mga negosyante. Publicly, nasabi ko yung mga ikaw, puntang ilaga. Ang utang mo sa farm, 10 billion. Alam mo, I'll give you 3 days, exactly, by 24 hours and 20. Bayaran mo yung puntang ilang utang mo na yan kung hindi ipapatay kita. Sinabi ko in public. Total, patay mo ako ng kulong. Bayad lang. O, di may pera. Sunod-sunod yun. Kasi, huwag lang sana. No offensive kayo. Kasi sabi ko dulo ko Chinese. Lahat yung i-check na ayaw bumayad, ay putang ina. Bayad kayo. Huwag mo nang tablahin ang moderno. Walang pakul-pakul dito. Baka sabihin na
Nangyayari ito yung Chinese. Excuse me. Ang lolo ko Chinese. Ang problema lang, hindi na tayo panahon ng mga mistiso. Pilipino tayo lahat. Yeah. So, yan ang gawin natin. Elections, the election is just around the corner. We will try to come up with another, maybe gathering, pero para hindi masyado magastos and to make it more comprehensible for everybody. May reach na lang tayo and we go down to the locals. In about 1 year, I will go out of my city, travel, para may gusto lang namin. Sumama ko si Ruben and maybe